Makapasok na nga sa loob sina Grace at Mang Istong at galit na sinabihan ni Mang Istong ang bagong presidente na kailangan niyang tuparin ang kanilang pinag-usapan ni Moises at nasaan na kanyang ipinangako sa kanila. Nagtataka naman ang pamilya ni Rafael sa mga sinasabi ni Mang Istong at lalong-lalo na si Jaime. Pinalabas kaagad sila ng mga security upang hindi mapahamak ang bagong presidente. Tinanggap ng buong puso ng mga membro ng ALPA si Moises at doon muna pasamantala titira si Moises sa kanilang opisina. Nagpapasalamat naman si Moises sa mga membro ng ALPA dahil sa kanilang kabaitan at nagtataka naman si Professor Elmer kung paano nalaman ng mga pulis na nandito si Moises sa Crestwood. Ang sabi ni Moises na hindi niya alam, dapat makipagkita sana siya kay Danica Sagrado pero wala siya dito. Ang sabi ng lalaki na baka bumaliktad na ang anak ng dating presidente. Ang sabi ni Professor Elmer, ang sabi niya na nangako sa kanya ang dating presidente na tutulungan siya nito. Pero imposible na iyon dahil sa patong-patong na kaso para kay Elazar. Paano na siya paniniwalaan ng lahat? Hindi naman alam ni Moises pero umaasa na lamang siya ngayon kay Presidente Rafael. Umaasa pa rin siya na tutupad si Rafael sa kanilang pinag-usapan. Sinabihan ni Professor Elmer si Moises na kailangan muna niya magpalamig. Lahat ng kanyang kailangan ay nandito na sa kanilang opisina. Nagpapasalamat ulit si Moises sa kanilang lahat kahit dati siyang membro ng GSX pero tinulungan pa rin siya nito. Ang sabi ni Professor na hindi lamang basta tungkol ito sa frat rivalry. Ang grade na kanilang frat kapwa bago ang sarili. Malas lamang nila, karamihan ng mga makapangyarihan na tao dito sa bansa ay galamay ng GSX. Pero pipilitin nila na imulat sa kanilang mata na hindi habang buhay na magtatago sila sa likod ng kapatiran ng kapangyarihan nila. Habang sa Professor Vargas, sinabihan din niyang mga membro ng GSX na ang gusto lamang ng GSX sa kanila ay panghawakan at protektahan ang kanilang kapatiran, na kailangan nilang ibagsak ang lahat ng gustong sumira sa kanila, lahat ng gustong mawala ang tiwala sa kanila dahil ito ang ipinangako nila sa kapatiran. Hindi naman makapaniwala si Maxine na nandito si Moises sa Crestwood at nasaan na kaya siya ngayon. Ang sabi ni Maki na sana nakalabas si Moises sa Crestwood. Sinabihan ni Kelvin ang kanyang mga kaibigan na kaya na ni Moises ang kanyang sarili at huwag na silang mag-alala kay Moises. At nakita naman nila sa balita ang ginawa ni Mang Istong sa araw ng panunumpa ni Rafael bilang presidente. Gayon pa man, sinabihan ni Justin ang kanyang ama kung alam na ba niyang tungkol kay Moises. Ang sabi ni Rafael na oo, nabalitaan niya na posibleng nasa Crestwood ito kanina. Ang sabi ni Justin na ang lakas ng loob ni Moises kaya hindi siya magtataka kung may tumutulong kay Moises. Ang sabi ni Rafael na mga pulis na ang bahala nito. Ang sabi ni Justin na pagkatapos ang tatay ni Moises ay sumigaw ito kanina na yung pangako niya para kay Moises. Tumupad daw siya sa kanilang pinag-usapan. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabihan ni Rafael ang kanyang anak na alam naman niya na sobrang desperado nilang gawin ang lahat para sirain siya nito at ang kanilang pamilya. Ang sabi ni Justin na presidente na siya ngayon, paano na nila magagawa iyon? Biglang dumating si Jaime sa kanilang kinaroonan at sabay sabi na tama, and that's why na sobrang proud siya kay Rafael at pati na kay Justin. Kaya ligtas na ngayon ang sekreto ni Rafael dahil mukhang hindi na sila nagdududa sa kanya. Habang sina Mang Istong at Grace ay nakakulong naman sila ng dahil sa ginawa nilang gulo kanina at nalaman naman ni Mang Istong mula sa mga bilanggo na biktima rin pala sila ng mga sagrado, kaya suportado silang lahat kay Mang Istong. Ngunit bigla na lamang dumating ang mga pulis sa silda at kinuha nila si Grace. Ipinakita ni Curtis kay Grace ang cellphone na kanyang nakita sa Crestwood at nagtanong siya kay Grace kung nasaan si Moises. Sinabi naman ni Grace na hindi niya alam at kahit alam pa niya ay hindi niya ito sasabihin. Nagalit si Curtis na hindi mag-cooperate sa kanila si Grace kaya tinangkan niya itong gahasain at buti na lamang lumaban si Grace at kinuha niyang baril upang itutok sa kanila. Magtatagumpay kaya si Curtis sa kanyang masamang pinaplano kay Grace? Yan ang ating abangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.